Paano mag-start ng rental property business? So, dyan sa lugar nyo, hanap ka na ng magandang location na pwede mong pagtayuan ang paupahan mo. Or kung bibili ka ng gawa na, make sure napakaganda ng location, malapit sa lahat. Kasi napakamahal na investment ng paupahan. At ang hirap din naman ibenta niyan pag hindi mo nagustuhan. Mahirap mag-dispose. So, sa simula pa lang, dapat tama na. Yung location kasi yung number one talaga. Kung kikita ka dyan sa negosyo mong paupahan o hindi. At ano bang plano mo dyan sa paupahan mo? Per month ba yung upa niyan? Or transient house? Ibig sabihin yung per night mo papaupahan. Ano yung target market mo? Mga estudyante ba? Or mga nag-o-office? Or mga travelers? Kaya gusto mo transient. So, simula pa lang, malinaw na sa'yo kung ano ang target market mo bago ka mag-purchase. Kasi yun yung pagsisilbihan mo ng paulit-ulit. Ngayon, kapag nakapag-decide ka na, okay, ang gusto ko ay mga estudyante ang pagsilbihan ko. So, magpapatayo ako ng boarding house. So bed space ang style nung papatayuan mo. Tansya mo rin yung space nung kwarto, kung ilan bed yung kasya doon, double deck ba yung plano mo na bed o hindi, single bed lang. So doon pa lang, ayos na, nakaplano na. Ano ba yung kusina nyo? Dahil common, kitchen yan. So medyo malaki-laki yan kasi marami magki-kitchen dyan. So doon na nakadesign. Then may sala din para doon sila pwede silang umupo doon, tumambay, doon sila mag-review, mag-aral sa sala, at least meron silang space doon. So yun yun. So yan ang pinaka-importante. Ngayon kung gusto mo naman apartment, family, pwede style na pang family. Ito lang yung sukat para sa couple bed. Kung gusto mo couple or dalawang bedroom yung gagawin mo para yung isang bedroom para naman sa mga anak. So maayos sa simula pa lang, sa plano pa lang. Ngayon kung gagawin mo naman transient house, tulad ng negosyo ko, yung location, very important pag transient house. Malapit sa national highway or sa tourist spot or nasa city proper. Malapit sa mga munisipyo, yung mga nag-aayos kasi ng mga dokumento, yun yung usually nag-stay dyan eh. Mas mainam kung malapit ka sa lahat. Katulad nun sa akin, maraming shortcut. Papunta sa city proper, munisipyo, sa mga board exam, kasi yun naman yung mga market ko. At yung design nung paupahan ko very practical. Sabihin, hindi siya ganun ka elegant. Katulad nung iba na sobrang ginastusan na yung pagpapaganda ng loob ng unit. Kumbaga parang hotel type na. Kasi ang target market ko ay yung mga pangkaraniwan tao. Yung mga travelers na gusto lang makapagpahinga dahil pagod na magmaneho, o kaya naman yung mga long stay na magbo-board exam. At least 1 week sila nag-stay dito, nagre-review, then nag-exam. Yung iba naman, mga company staff, dito rin nag-stay, mga iba 1 month nag-stay dahil may inaasikaso dito. Kailangan ng manpower ng kampanya. So dito sila natutulog. Marami sila. So yun yung market ko. Simple lang yung paupahan ko, very functional. May lutuan, may sala, may dining, may 2 kwarto. So ganun lang siya kasimple. Hindi ganun kabongga pagdating sa loob, pero komportable naman. Kasi yun yung gumagana rin naman sa negosyo ko. Titingnan mo rin kasi kung ano yung mapapagana mo dyan sa negosyo mo mamaya. Sobrang ganda nga nung paupahan mo. Ginandahan mo sa loob. Wala namang gustong umupa dahil sobrang mahal. Hindi naman kaya nung market mo or nung market dyan mismo sa lugar nyo. So sayang lang, matetenga lang din yung paupahan mo. So yun din yung iisip-isipin mo pag mag-start ka ng negosyong paupahan. At syempre, pinakakailangan dito ay pera naman talaga. Malaking pera ang kailangan na kapital pag magpapatayo ka ng paupahan or bibili ka man ng cash ng rental property mo. Yung iba naman, kumukuha ng hulugan na property. Kasi ngayon, dami na nagbebenta sa subdivision, tapos hulugan, 15 years to pay, 20 years to pay. Pwede naman yan. Kukwentahin mo lang kung magkano yung kuha mo at kung magkano mo papaupa, kikita ka ba talaga dyan o baka mamaya lugi ka pa pala. So, napaka-importante ng numbers. Kukumputin mo yan. At huwag kang padalos-dalos sa pagdidesisyon. Pag-isipan mong maigi. Ito na ba ang tamang panahon para pumasok ka sa negosyong rental property business? Handa ka na bang mag-invest ng malaki ng milyones para sa negosyong to? Titingnan mo rin yung capacity mo. May pambayad ka ba monthly dito kung hulugan yan? Or hindi kaya kasi may obligasyon ka, may mga anak ka, pinag-aaral ng kolehiyo, or pinag-aaral ng high school, mahal din yan. So, hindi mo kakayanin pagsabay-sabayin. So, wag mong pilitin kung ikaka-stress mo lang din naman. Napaka-importante na kukuha tayo ng investment na rental property ay hindi naman tayo stress na tipong hindi na tayo makatulog. Nakakaisip kung saan tayo kukuha ng pambayad para dyan. So, hindi ko marerekomenda yun. Para sa akin, i-invest mo yung perang sobra-sobra mo dito. Hindi mo na alam kung saan mo ilalagay. So, dito mo na lang ilalagay sa pagbili ng lupa, sa pagpapatayo. Kaysa naman maubos lang sa kung saan, sa pag-shopping mo, sa pag-i-entertain mo sa sarili mo, sa pagta-travel mo. Dito
dito mo na lang ilalagay para ma-secure din naman yung future mo at yung future din naman ng pamilya mo. Kasi pag tumanda ka, at least may aasahan ka rin naman na monthly na kita kahit hindi ka masyadong magtrabaho dahil hindi naman matrabaho ang negosyong paupahan. Importante lang dito ay dokumento. Meron kang mga contract of lease, house rules, ganun. At sisilip-silipin mo din naman para makita mo kung maayos pa ba yung lagay ng paupahan mo, maayos ba yung tenant na nakatira. So yun naman yung kagandahan nito. Kahit mabakante nga yung paupahan mo, hindi naman yan napapanis. Mabakante ng 2 weeks and okay lang. Yun yung kina-advantage niya. So pag-isipang maigi, paghandaan, pag-usapan yung buong pamilya dahil hindi biro yung ilalabas mong pera dito, lalo na kung hindi ka naman sobrang nakakaluwag sa buhay. Simpleng tao ka lang, simpleng empleyado ka, or simpleng OFW ka, gusto mo lang merong mapuntahan yung pera mo, ay pag-isipan mong maigi. At pumili ka na napakagandang location na siguradong may magre-renta rin naman. So yan ang pinaka-advice ko bilang landlord na may matagal ng experience sa negosyong paupahan. Ako nga pala si Len Hagoba, isang landlord din na katulad mo or gusto mong maging in the future dahil gusto mo nga kumuha ng rental property.